Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Atong ipadayon ang article ni bulatlat.com researcher and writer Arnold Padilla nga dunay caption, Oil firms profiteer from returning jeepneys motorists as pandemic rages on. Kung atong binisayon, mga kompanya sa petrolyo may ganansya gikan sa paghibalik sa mga jeepneys motorista bisan sa padayong kamangtas sa pandemya. O yun yung kapitalista, no? Pait ng tao pero hut-hutan pa. Kagahapon, gipresenta ni Arnold Padilla sa iyang sinulat nga dunay nahitabong overpricing sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo niadtong Hunyo 7. Ang overprice ana nagduwa sa sobra sa 2 pesos sa krudo o sobra sa 4 pesos sa gasolina. Gitawag kini ni Padilla sa iyang article nga, quote and quote, overprice. Tungod kay kung basihan ang presyo sa world market, dili magtakdo ang increase sa presyo nga gipahamtang dinhi sa Pilipinas. Paminaw mo maayo ha? Para masabta nato unsa ang naa niini nga issue. Gihimay-himay usab ni Arnold Padilla ang mawala nga kita sa mga jeepney drivers nga gitugutang makabalik sa biyahe subay sa mga requisitos sa Land Transportation Office, LTO, o sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Naisgusad usab nato kagahapon nga ang mga gitugutang jeepney nga makabiyahe ana lang sa 6,000 kabuok sa Metro Manila, luyo kini sa estimates nga ihap sa mga dipasahirong jeepney sa National Capital Region nga na sa banabana 50,000 ngadto sa 75,000 kabuok. Kutobra usab sa 49 ka mga ruta ang gitugutan nga pwedeng pabiyahion sa sobra 600 unta ka mga ruta sa tibuok Metro Manila. Dinhinini nga punto, milig-on ang expose nga naa sa kahimtang sa pagpahimulos sa mga panginabuhi sa transportasyon o ang paggamit sa krisis sa pandemya aron kontrolon ang mga reaksyon sa sektor batok sa konsabuhay sa mga kompanya sa petrolyo o sa mga economic managers sa gobyerno. Mga higala, atong tiwason ang article sa bulatlat.com ni researcher and writer Arnold Padilla nga may caption, Oil firms profiteer from returning jeepneys motorists as pandemic rages on. As of July 9, ang pump price sa diesel sa Metro Manila nagduwa gikan sa 30 pesos ngadto sa 42 og 57 centavos ang kada litro. Tungod niini, ang mga jeepney driver mugasto og 333 pesos ngadto sa 1,347 kada adlaw sa diesel, depende sa kataas sa ilang ruta. Samtang ang mga units nga gitugutang mobiyahe ug wa giapil sa phase out pinaagi sa mga restrictions ang mga driver sa ubang mode sa public transport sama sa bus,
UV Express, taxi, TNVS, og mga tricycles. Wala sila makaipsot sa susamang exploitation sa kamot sa mga oil companies og sa gobyerno susama sa ilang counterparts ng mga jeepneys. Gani ang gasolina. Din kini nga mga transport units kasagarang migamit or gigamit sa ilang pagpadagan sa ilang mga sakyanan, nasuta nga gi-overprice, double kung itandi sa krudo. Ang mga pribadong motorista, lakip na ang mga ordinaryong workers nga nagsalig sa motorsiklo isip ilang primary means of mobility. Apektado gihapon. Alangan, tubil man kang gasolina. Di man pwedeng tubig. Ang overpricing estimates, limitado sa adjustment, dala sa movement sa global oil prices. Subay sa presyo nga makita sa means of Platts Singapore or MOPS og sa fluctuations sa foreign exchange or forex rate. Ang MOPS o sa ka-international benchmark nga may gigamit sa Department of Energy o DOE sa monitoring sa price adjustment para sa mga finished petroleum product sama sa diesel o sa gasolina. Walay apil ang uban nga mga variables nga mahimong impact sa actual pump price and or price movement sama sa additional oil import duty nga 1 peso and 50 centavos ngadto sa 1 peso and 60 centavos kada litro nga gi-impose sa Duterte administration sugod niadtong buwan sa Hunyo. Kainomdum mo nga dunay executive order nga gipakanaog ang Malacañang pinaagi sa request sa mga economic managers sa Duterte administration 10% sa import taxes ipatong mo nang dunay 1 peso and 50 centavos ngadto sa 1 peso and 60 centavos sa kada litro nga gi-impose sa Duterte administration sugod sa buwan sa Hunyo. Usab included ang additional excise tax nga 1 peso kada litro sa gasolina, 1 peso and 50 centavos kada litro sa diesel nga gipatuman niadtong buwan sa Enero ubos sa final tranche sa tax reform for acceleration and inclusion or trained law sa administrasyong Duterte. May overprice na, may VAT pa, o may excise tax pa tungod sa trained law. Ay, kasakit sa dughan. Kini nga pamaagi gamit ang MOPS o foreign exchange or forex o sa alternatibong formula nga girekognisa sa Department of Energy sa paghimo og estimates sa weekly price adjustment. Base sa weekly changes sa MOPS o sa forex, ang pump price sa krudo kinahanglan na unta nga mukanaog by 11 pesos and 25 centavos kada litro gikan pa sa pagsugod sa tuig 2020 hangtod sa katapusang adjustment niadtong Pizza City sa Hulyo. Pero ang actual price adjustment sa diesel, way appeal ang bagong import duty katong executive order kutob sa net
decrease nga 8 pesos and 84 centavos kada litro. Pero kung basihan mo, supposed to be 11 pesos and 25 centavos. Pero ang gikanaog is 8 pesos ra o 84 centavos sa kada litro sa diesel. Doon na pa'y diferensya. Sa diesel, o kung ang 11 minus 8 pesos, doon ay diferensya nga 2 pesos and 41 centavos sa kada litro. Kini mo'y basihan sa gitawag overprice. Mao gihapon sa pump price sa gasolina. Nga mo kanaog unta ngadto sa 10 pesos and 38 centavos sa kada litro. Pero ang actual adjustment sa local prices ana lang sa 5 pesos and 62 centavos kada litro. Ug dunay diferensya nga 4 pesos og 76 centavos sa kada litro. Hello? Sa artikulo ni Arnold Padilla, iyang giingon, expected nga ang oil consumption mukanaog karong tuiga tungod sa COVID-19 pandemic. Ang estimate, motiorok ang global demand ngadto sa 4.9%. Apan, sa mga dagkong kompanya sa lana, di kayo silang maapektuhan sa ilang negosyo tungod kay mikita silang dako gikan sa gitawag nga, quote and unquote, super profit, ganansya, pinaagi sa ilang kontrol o monopolyo sa kinatibok ang global oil industry. Apil na ang ilang paghakop sa ganansya sa ilang merkado dinhi sa Pilipinas. Kagahapon or kagabi ingon pa ni Trump ngadto sa Venezuela, anytime doon na kunoy mahitabo sa Venezuela. Kini manggong Venezuela o Iran nagkonsabuhay sila karon tungod kay pulos sila gipahamtangan og economic embargo sa mga kalyado sa US o sa US mismo. In fact, ang term gigamit is illegal. Pero tungod kay sila may hari, ilang ipiton kining mga nasod nga dili gunit ngadto kanila diha sa isgutanan sa ekonomiya sa oil industry. Ngadto milabayng buwan giwarningan ni Trump ang Saudi Arabia nga kung dili niya ikanaog ang iyahang produksyon sa iyahang petrolyo nga ginaproduce adlaw-adlaw, dunay mahitabo sa Saudi Arabia. Sa tangadluka sa Saudi Arabia, kisi-kisi o nang paspas nga nibalik ang presyo pataas sa world market. Atong tiwason, matod ni Padilla sa iyang article, nga bisan pananglit ngang domestic oil consumption, bot pasabot, konsumo sa Pilipinas, mukanaog og katunga tungod sa COVID-19. Ang mga kompanya sa petrolyo sa Pilipinas mukita gihapon og estimated nga 38.06 million pesos per day kada adlaw. Gikan sa diesel, 45.42 million pesos per day. Gikan sa gasoline, tungod sa profiteering, sa weekly price adjustment, gawas pa sa gihiusang 83.48 million pesos per day. Sa ilang dugang ganansya, gikan sa overpricing. Bisang pagkaltasan nato og mukabat og 10.02 million pesos nga muadto sa Duterte government tungod sa 12% nga value added tax or VAT. Mabinlan paghihapon
ang mga kompanya sa petrolyo o ganansya nga 73.46 million pesos kada adlaw. Subras katunga sa 37.21 million pesos nga mawala ngadto sa traditional big three nga mga kompanya sa petrolyo base sa ilang market share. Sa ilang market share, ang Petron 18.06 million pesos, ang Shell 13.58 million pesos ug ang Chevron 5.56 million pesos kada adlaw. Samtang mukabat sa 5.19 million pesos mupaingon sa Phoenix Petroleum, ang ikaupat nga dakong kompanya sa petrolyo sa Pilipinas in terms of market share. Kini nga kompanya, bawo naman mo, gipanag-iyahan ni Dennis Oy, suod, supporter o campaign donor ni Presidente Duterte. Tanan ni ini dugang sa usual profit and oil tax revenues ng mga oil company o ang gobyerno mipuga ni ini gikan sa mga jeepney and other public transport drivers and private motorists. Lakip ng ordinaryong consumer nga ultimately mo pasan sa production cost sa mga palaliton goods and services. Musaka by inflation sa overpriced oil profiteering and overpricing niini under sa oil deregulation din in place for more than 2 decades na. Gikan karon di na mga oil firms pwede automatic na maka-adjust sa ilahang pump price. So overall, ang global oil prices noon kanaog as entire transport system, factories, establishment, and economies worldwide niluka pa. Pero ang spot price sa Dubai crude, Pilipinas, international benchmark for crude oil price, ni decline to as low as $23.28 per barrel sa buwan sa Abril, ka-recover by May to $31.23 per barrel o sa June $40.14 per barrel base sa na-monitor sa International Monetary Fund IMF. Kini ang pinaka-lowest monthly spot price sa Dubai crude oil nga ni posting og 17.53 ang kada barilis niadtong November 2001. Pero matinga ka, kabarato sa presyo sa merkado sa gawas, mahal og hapit na mag 50 pesos ang kada litro sa gasolina dinhi sa ato. Ay pait paspanyawan kining kahimtanga. Mga higala, mga butan naman ta. Kamo na'y hatag sa inyong opinyon ug mga panglantaw ni ini nga issue. Ang klaro para nato nga mga kabos nga sa panahon karon sa krisis sa pandemya, kitang mga uyamot ragyod ang naglisod sa lahutay sa atong panginabuhian. Tungod kay gigamit sa gobyerno, gigamit sa mga dagkong kapitalista ang pandemya sa pagbilanggo kanato aron walay makapasibaw sa atong mga katungod. Balik-balikon nako sa pag-ingon dinhi
nga dili terorista ang tumong sa anti-terror law nga gi-question karon sa Korte Suprema ang iyang constitutionality. Ang tumong kita nga mga kabos nga pwedeng mo kisi-kisi pohon kung musamot na ang atong kahimtang sa kapait. Mura kita gigapos nga kanding o baka nga gikuha ag gatas nakagaid samtang gigatasan apan ang atong mga busalan pohon sa kamangta sa anti-terror law tungod kay diha mo sentro ang tumong aron pahilumon ang katawhan atubangan sa pagpanglimbasog sa paglahutay sa iyang panginabuhian. Hay Diyos ko, lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Ganahan pa mo mukaon sa inyong paniud to? Uni problema aning programa. Gitunong pagyug alas 12. Nga naa sa talad kan ana ng atong mga kaigsuunan. Akong pangutanag, ganahan pa ba mong muhungit sa inyong paniud to? Maayong to sa tanan, adlaw Miyerkules karon, pizza 15 sa buwan sa Hulyo tuig 2020. Ganina, samtang gahimo ko sa kuang komentaryo din prepare ta ba? Ay tawag, migo. Og good news. Good news tungod kay ingon sa militar kanos adaw ko muundang sa pagsigig puna sa gobyerno. Kanos muundang? Nabatay undangan kung hangtod padayon nga ang gobyerno dili mo panig o dili muhatag sa ilahang responsibilidad ngadto sa katawhan. Di ba? Usaha man nato pag-undang ana. Gusto gyud unta tinuod tang muundang tungod kay una mga amigo nato ng mga naa diha sa sulod sa Malacañang. Kapila ba ko gabalik-balik anang Malacañang? Sa Duterte administration may pinakadaghan nga bahin ko katulo. Kung anibalik din na akadulo ba kaduha. Kaduha og isa diri sa Panakanyang. Wa po kusig balik-balik diha oy. Sa akong pagbalik nimo diha nga di magkakadali kasulod. Nakauban lang ko sa panon kay siyempre, mga banggitan po to ako mga kauban. Apan, dili pwede natong talikdan ang isyu o interes sa katawhan. Mga man diha ang pinaka-importante sa tanan. So, dili na sa isgutanang kwarta, dili na sa isgutanan gahom, o dili na sa isgutanan nga hadlok. Of course, kana man ang tulo ka mga importante sa karon nga panahon. Pwedeng kwarta, hilom ka na. Pwedeng gahom, gaangag posisyon sa gobyerno, hilom ka na. Og threat. Of course, katong tawag ka ganiha, paabot ang mensahe, kanos aba daw ko muundang sa pagpuna sa gobyerno. Well, thank you very much. Tungod kay inyong gikonsidera, babagyo di ay sa inyong tutunlan ang mga punto nga atong ginahisgutan din sa kahanginan. So kung kana man ang atong naabot, thank you. Pero kung sa isgutanang muundang, wala pa siguro sa atong bokabularyo nga biyaan ang interes sa katawhang Pilipino. Wala man ko magpahiro-hiro. Pero sama sa atong ginaingon, kung dili ikaw,
kinsaman. O kung dili karon, kanus aman. Naa nagtutok kanunay ng kalimutaw sa akong apo. Aron pangutan-on, nakabay na himo para sa among kaugmaon, lulo. O tatay ka man sab, siyaro o wa ka hina o manglumoy ba? Samtang ginatutukan ka sa imong anak o sa iyang hunahuna, nagapangutana ngadto nimo, unsa ba ang akong kaugmaon human sa inyong henerasyon? Kani? Kahakog sa kapitalista sa pagkamar, in spite sa pag-antos sa katawhan, mao ba na ang gusto na tumaytabo? Mao ba na ang atong ginapangandoy? Gamuhilom na lang ta, magpa-out na lang ta sa daplin, maghulat og kanus mahulog ang adlaw, samtang hang mga elit nag-inilugay sa bahandi sa kalibutan, samtang ang baga nga hutong sa katilingban nag-antos. Sus, kung makita lang nimo ang kinabuhi sa ato mga kaigsuunan, sa mga nasod nga atrasado, mga African nations, murag mo kitbi ang imong atay o hilak ang imong kasing-kasing sa kahimtang. Pilipinas, okay pa ta. Kaya huwag mo ato ta sa ato mga bukiran, mananom, na may mutubo, ma-harvest pa nato. Pero sa ubang mga nasod, nga ang ilang kahimtang, wala. As in, wala. Murag mutuyok ang imuhang utok. Usahay, tuotas Ginoo Lord, nganong naamay hutong, nganong naamay dato, nganong naaman mi nga pobre nga unta gibuhat manimo ng Garden of Eden o ang kalibutan para man unta sa tanan. Wa man ka mag-ingon nga kang Adan ra na, wa man pug ka nagsulti nga kang Eva ra na, kundili ang imong giingon ngang kalibutan nga imong gihimo tambok nga yuta, dunay mga rekursos sa ilalom, kompleto ang unod sa kadagatan, kasapaan. Pero nga naman, nga samtang nagakatiguang ang kalibutan, giangkon naman lang sa pipila ka mga tao nga sila kuno ang tag-iya niining lugara. Kay mo travel na lang unta mi diha sa Mars. Di mampud mi kaadto kay wa may masakyan. Aron nga dito na lang mi magpahimutang, ila na lang na o gustuhon nila. Tanawang kahakog sa tao. Tanawang kahakog sa mga negosyante sa petrolyo. Adlaw-adlaw, milyon. Karong buntag, nakadawat report gikan sa Kongreso nga gi-file ni Deputy Speaker El Rey Apeledo. I'm sorry ha, na-busy ko kanina sa pagbuhat aning ato ang programa karon. Ang resolusyon nga ihatag o gamiton sa mga interesado ang frequency nga gidinay sa NTC ngadto sa ABS-CBN. Bot pasabot kadtong frequency channel man na, di ba? Ibaligya sa lain. Og dunay migawas nga istorya nga ng tag-iya sa Phoenix nga si Dennis Oy, unsa to'y pangalan sa iyang kumpanya, broadcasting company, Dragon.
broadcasting company. Maoy mo palit o mo gamit sa frequency. So, kita gid nato og unsa ang direksyon. Anyway, ako, I am against dito sa point sa issue of press freedom tungod kay daghan ang mga violations, of course, sa ABS-CBN. But there is a context og sa mga sa sinugdanan manggod mingon ta nga nga moingon tang moadto na sa mga pro Duterte nga mga kwartahan, oligarch. Kay kagahapon baya nag-declare si Presidente Duterte nga nidaog siya batok sa mga oligarch sa Pilipinas. Pero naman po dianing dinis oy nga oligarch gihapon. Gihapon ta nakadaog kung maghisgot ta sa oligarch. Niadto milabay nga adlaw dito sa Presidente Duterte sa Hulo. Tungod kay nakikistorya sa mga trupa sa armed forces kay nag-unay naman ang mga pulis o sundalo dito. Iyang gistoryahan ang trupa nga bisan ug magkinaon sa iyahang dupahan ang ato mga kasundaluhan. Pero ni sigwi siya dito sa giingon niya nga kaibigan ko, kailangan nila na mo lambo pod ang ilang kwarta. Why problema na? In other words, dili gihapon solusyon against sa oligarkiya ang tumong sa nakalingkod nga gobyerno. Diba? Tungod kay from one oligarch to another oligarch. Puhon inig eleksyon sa 2022, kinsa na po'y makadaog nga presidente, napod siya bit-bit nga oligarch. Ang question, nakalingkawas ba kita sa pagpahimulos sa oligarkiya? Kaning oligarkiya, mao man ang kapitalismo. Mao man na ang nagaduso og ganansya dan sa serbisyo. Tanaw mga hospitals nato. San Lazaro kagahapon nagpahibalo na nga ang ilang bedding capacity, meaning kaya sa pagdawat og pasyente sa COVID-19 puno na. Sa ibot pasabot niya na. Gireport sa Department of Health nga 92% ang puno na sa Metro Manila. Kung mudaghan pa na, gituli na ra ba ang format sa pag-report? Usay mahitabo. Asa manghigda unya ang mga daghan nga magpasad nga mga positibo sa coronavirus. Pwede bang himuon natong higdaanan ang Pacific Ocean para dito tatanan? Na yung mga zar-zar na karon, char. Himo ambot og musalir pa ba ng sar nila sa karon nga panahon nga triple 4 times, I think 10 times pa. Wa pa nato nakita gyud ang realidad because the government denied the request of the people, panawagan, assertion sa katawan nga doon nag-mass testing nga may tabo. Hindi man daw pwede. Kung si Harry Roque, asa ka ba daw kuno makakitag nasod demand for mass testing, ugok. Bugado manunta. Bugado na ako, no? Diba? Ano bang, mass testing, ubusin yung buong 109 million? So ba? Nga no, sa dihang na mas tuli, diha giapil kag tuli. Nga mas kasal diha, giapil kag kasal. Naman, believe unta ko sa akong friend. But I'm sorry, friend. Niyata sa issue sa katawan, and we have to stand up sa issue sa interest sa common tao. Lungsod, ikaw ang maghukom. Regala,
Inyong mga reaksyon, pwede ninyong ipada 0905-809-4651 sa Globe, sa talk and text 0950-556-5732. At before ana, at usang basahon ng statement gikan sa National Union of People's Lawyers. May kalambigitan ining house to house nga gimando ni DILG Secretary retired General Anyo para sa in the guise of symptoms sa COVID-19. There are statement gikan sa NUPL. Bahin ining House PNP House to House. Atong basahon ha. Pre-statement, July 14, 2020, meaning kagahapon. NUPL, PNP's House to House is not the kalinga that the people need in this pandemic. The Philippine government has empowered the Philippine National Police to go house to house to find persons with mild COVID-19 symptoms or who are asymptomatic under the so-called Oplan Kalinga. Saying home quarantine has been prone to abuse, the PNP will escort those who will not be able to comply with the 3 requirements of home quarantine: owned room, owned bathroom, and not living with elderly or pregnant persons to isolation facilities. Ano ilang requirement? Tulo. Kinahanglan imong kwarto, imong liguanan, o gwa kay kauban sa pagpuyo sa balay nga tiguang or buntis. This move reveals the Duterte government's continuing reliance on police and militaristic approaches to solve a public health emergency. Although we are calling on the government to apply the find, test, threat, and isolate strategy, arming law enforcers with another tool to sow fear in our communities is worrying and disturbing. With a government that has emboldened its own uniformed personnel to violate human rights with impunity, how can we be sure that the police will not abuse this new power to intrude into the privacy of our homes and encroach upon our liberties, targeting those who have been vocal with their grievances and criticism of the government's callous neglect of the people's livelihood, health, and lives. In reality, what is prone to abuse is not home quarantine, but this unnecessary power of the police to conduct home visitation. Ang reference attorney Efraim B. Cortez, NUPL Secretary General, Attorney Josalis Dienla, NUPL spokesperson. Ayan. Muna yung statement gikan sa National Union of People's Lawyers. National Union of People's Lawyers. Sa mga text messages, ato na basahon. Before ta matapos alas 12:58, 2 ka minuto na lang nabilin. 9927 palpak na usab ang lakang ni General Anyo mag house to house inspection tungod sa COVID-19. Wala gani free mass testing.
Dili na gani mudawat og pasyente ang mga ospital kay way bakante. Kulturang disiplina pero gikurakot ang ayuda. Ibasura ang anti-terror law sa teroristang gobyerno ni Duterte. Tunying Flores, anak pawis, and thanks to RNJ. Ayan. From Texter 5104, ayong buntag kahuan, magbalay-balay ng pulis. Dili na virus ang ilang tumong, kundili ang paghatod og virus sa balay para way makaikyas sa sakit. Kay gusto sa atong gobyerno nga masiguro mga matay ang katawhan, labi na ang nasa ubos nga hutong. Duhara ang bala nila. Una, pagkailap sa virus, pinaagi sa pulis nga magbalay-balay. Ikaduha, mga matay sa gutom. Salamat sa pagbasa from Hiyang 5104. Texter 6697. AM sir, may unta kanang nakalutan karon dito sa Lupon, Davao Oriental Terminal nga Treasure Cement. Ipanghatag na sa mga tao, dili lang sa mga opisyalis nga nag-finance ana. Kaya hangtod karon wa pa mahuman ang terminal. Gusto nilang suluhon kay daghan sila nag-finance. Walay bahin ang mga tao, may unta og ipanghatag nila kana. Oh, tuo na ikuan day, nay treasure. Pero treasure cement, sementor man na din Okay. Klaruada na ba? Gikan kang 0351 ayong odto Sir Dong, tibok lungsod nga maghukom. Kinapayas ni Digong nga nabungkag na ang oligarkiya without declaring martial law in the country. Oplan federalismo o charter change seem to fail. The last option, revolutionary government declaration. Tuod ka Digong. What about the oligarkiya behind you? With business interests sa ABS-CBN, ngayon mong gipasara. Amidst the pandemic, 20 million jobless plus another 50K returning OFWs. Your advice to Mayor Inday Sara na wag mag-ambisyong presidente ng bansa. Bulok na yang style mo. Padili-dili pa ka. Daga noon. Last minute, takbo din. Dapat pasalamat ka ABS kung bias sila. Lungsod man ang naghukom, bias. Nasa DDS mine lang po yan. From bias CDO condemns 70, voted yes sa lutong TWG. Ayan. Gigan kang 0351 ang texter. Usa na lang. Pausan na nato ni. From PM Sir 5297, bulahan man daw ang gidaog-daog diri sa kalibutan, kay iyahan na ang gingarian sa langit. Kanunay gyud ta, malansang sa cross ani. Kanang militar karon panahon na mao ni ang Hudiyo sa unang panahon. Sukol na ta. 5297 ang texter. Hey, mga higala, kataygong panahon sa pag-aginod sa unahan. Ito na ko, alaon na dos na. Si Tia Nini mo'y musunod para sa, sa programang Dear Someone. Ayan, 1 to 3 karong hapon. Sa kalan sa kinatibukang pwersa sa News and Information Center, sa Pikas Lawak, Jimnel Pudi, Ryan Fernandez, Romel Verdida, Drix Labajo, and Jan De La Torre, og napasa ubos. Ayan. Og sa transmitter site sa Samal, Jan Solis, Ray Barwis, and Carlo Palik. Salamat sa inyo mga gasigi na nagtutok karon sa transmitter. Kay kada oras required mag-report. Oo. Alangan. Mo manay atong buhaton kay para magwapo ato ang trabaho. Okay? So, pasensya na gyud mo. Natas panahon karon kinahanglan natong paninduton ang atong signal sa kahanginan.
Thank you very much sa tanan-tanan nga mga naglangkob. Dini sa atong tulumanon, lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Siyempre sa tanan-tanan nga mga texters nga nagpaabot sa ilang mga text messages. Ako si Dodong Solis. Mayon salamat. Mayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.